Alam mo ba, na habang karamihan sa atin ay iniiwasan ang mabahong amoy ng basura, may mga taong ginagawa itong hanap buhay. Araw-araw, ulan man o tirik ang araw. Naisip mo na ba kung magkano ang kinikita ng isang basurero sa ibang bansa? Yung tipong akala mo mababa ang sahod, pero kapag nalaman mo ang totoong halaga, sana all ka na lang talaga. Sa Pilipinas, madalas minamaliit ang trabahong ito. Marumi, mabigat, at delikado. Pero ang hindi alam ng marami, sa ibang bansa, ang pagiging basurero ay isa sa mga trabahong may mataas na sahod at may kumpletong benepisyo pa. May mga lugar sa mundo kung saan ang isang garbage collector ay kumikita ng mas malaki kaysa sa office worker. May health insurance, paid leave at minsan may pension pa. Sa video na ito, aalamin natin ang From Trash to Cash, Top 10 bansang malaki ang sahod ng basurero at kung bakit sa mga bansang ito ay itinuturing na mahalagang propesyon ang trabahong madalas baliwalain. Siguraduhing panoorin ang video hanggang dulo mga kabida dahil pagdating natin sa number 1, malalaman mo kung bakit ang isang basurero ay kayang kumita ng sahod na pangarap lang ng marami. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Top 10. Japan. Sa Japan, ang kalinisan ay bahagi ng kultura, kaya mataas ang respeto sa mga garbage collector. Hindi lang basta pangongolekta ng basura ang trabaho nila. May kasamang disiplina, sistema, at presisyon. Dahil dito, maayos ang sahod at ligtas ang working environment ng mga basurero sa bansa. Ang garbage collector sa Japan ay kumikita ng humigit kumulang 100,000 hanggang 110,000 pesos kada buwan. Alam mo ba, sa Japan, bihirang-bihira makakita ng kalat sa kalsada dahil sobrang organized ang waste management system nila. Top 9. United Kingdom. Sa United Kingdom, ang pagiging garbage collector o refuse collector ay isang respetadong propesyon. Mahalaga ang kanilang papel sa kalinisan ng mga lungsod, lalo na sa mga highly populated areas tulad ng London. Dahil dito, may maayos silang sahod, malinaw na working hours at proteksyon mula sa gobyerno. Ang garbage collector sa United Kingdom ay kumikita ng humigit kumulang 115,000 hanggang 145,000 pesos kada buwan. Alam mo ba, sa UK, may mga basurero na may 4-day work week pero buo pa rin ang sahod depende sa local council. Top 8. Canada. Ang Canada ay isa sa mga bansang mataas ang respeto sa mga public service workers, lalo na sa mga garbage collector. Mahalaga ang kanilang papel sa kalinisan ng komunidad, lalo na sa mga lungsod na may matitinding winter kung saan mas delikado ang trabaho. Dahil dito, binibigyan sila ng desenteng sahod, job security at kompletong benepisyo ng gobyerno. Ang garbage collector sa Canada ay kumikita ng humigit kumulang 120,000 hanggang 180,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Sa Canada, kadalasan ay unionized ang mga basurero, kaya may health insurance, paid leave at retirement benefits sila. Top 7. Germany. Ang Germany ay kilala sa disiplina at advanced waste segregation system. Dito, ang mga garbage collector ay may malaking responsibilidad sa tamang paghihiwalay at pagpoproseso ng basura. Dahil mahalaga ang kanilang papel sa environmental protection, mataas din ang sahod at benepisyo nila. Ang garbage collector sa Germany ay kumikita ng humigit kumulang 140,000 hanggang 190,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Sa Germany, ang mga basurero ay may regular training at minsan ay itinuturing na bahagi ng environmental workforce, hindi lang simpleng collectors. Top 6. Australia. Sa Australia, ang pagiging garbage collector ay itinuturing na isang skilled at essential job. Dahil sa lawak ng mga lungsod at striktong waste management laws, kailangan ng trained at certified workers.
Mataas din ang sahod nila dahil sa delikadong kondisyon at pisikal na hirap ng trabaho. Ang garbage collector sa Australia ay kumikita ng humigit kumulang 150,000 hanggang 220,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Maraming basurero sa Australia ang may night shift allowance at hazard pay, kaya mas lalo pang tumataas ang kanilang kita. Habang papalapit tayo sa mga bansang may pinakamataas na sahod sa mga basurero, sino kaya ang bansang nangunguna? Magkano naman kaya ang pasahod sa mga basurero dito sa Pilipinas? Sa kabila ng hirap, init at panganib ng trabaho, sapat ba ang sahod at benepisyong natatanggap ng ating mga basurero? Balik tayo sa listahan. Top 5. United States. Sa Estados Unidos, ang garbage collector ay isa sa mga trabahong may mataas na demand. Dahil sa lawak ng bansa at dami ng basura araw-araw, mahalaga ang papel nila sa public health at safety. Marami ring basurero ang miyembro ng unions, kaya protektado ang kanilang sahod at benepisyo. Ang garbage collector sa United States ay kumikita ng humigit kumulang 180,000 hanggang 250,000 pesos kada buwan. Alam mo ba, may mga garbage collectors sa US na kumikita ng mahigit 1,000,000 piso kada taon, lalo na kapag may overtime at bonuses. Top 4. Norway. Ang Norway ay isa sa mga bansang may pinakamataas na kalidad ng pamumuhay sa mundo. Dito, ang mga garbage collector ay itinuturing na essential workers at mahalagang bahagi ng public welfare system. Dahil sa mahigpit na labor laws at mataas na cost of living, makatarungan at mataas din ang kanilang sahod. Ang garbage collector sa Norway ay kumikita ng humigit kumulang 230,000 hanggang 280,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Sa Norway, may mga basurero na may paid vacation na umaabot sa 5 weeks kada taon, bukod pa sa sick leave at pension. Top 3. Luxembourg. Ang Luxembourg ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Dito, mataas ang minimum wage at patas ang pasahod sa lahat ng uri ng trabaho. Ang mga garbage collector ay itinuturing na mahalagang bahagi ng public service system. Ang garbage collector sa Luxembourg ay kumikita ng humigit kumulang 240,000 hanggang 280,000 pesos kada buwan. Alam mo ba, sa Luxembourg, halos lahat ng public service workers ay may strong labor protection at paid family leave. Top 2. Iceland. Sa Iceland, maliit ang populasyon pero mataas ang kalidad ng pamumuhay. Dahil kakaunti ang workforce, mataas ang sahod ng mga essential workers tulad ng garbage collectors. Binibigyan din sila ng kumpletong benepisyo at ligtas na working conditions. Ang garbage collector sa Iceland ay kumikita ng humigit kumulang 260,000 hanggang 300,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Sa Iceland, ang work-life balance ay sobrang importante, kaya hindi overworked ang mga basurero kahit mataas ang sahod. Top 1. Switzerland. Ang Switzerland, ang bansang may pinakamataas na pasahod sa mga garbage collectors sa buong mundo. Dito, pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng propesyon at mataas ang respeto sa mga public workers. Malaki ang sahod dahil sa mataas na cost of living at striktong labor laws. Ang garbage collector sa Switzerland ay kumikita ng humigit kumulang 300,000 hanggang 350,000 pesos kada buwan. Alam mo ba? Sa Switzerland, may mga basurero na kayang bumili ng bahay at mag-ipon para sa retirement dahil sa laki ng sahod at benepisyo. Nasaan naman ang ating bansa? Magkano ang kinikita ng mga basurero sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang mga basurero ay isa sa pinakaimportanteng manggagawa sa komunidad. Sa kabila ng hirap at panganib ng trabaho, mababa pa rin ang kanilang sahod kumpara sa ibang bansa. Ang garbage collector sa Pilipinas ay kumikita lamang ng humigit kumulang 15,000 hanggang 25,000 pesos kada buwan.
Alam mo ba? Maraming basurero sa Pilipinas ang job order o contractual, kaya kulang sa benepisyo at job security. At ayan na nga, ang top 10 bansang may pinakamataas na pasahod sa mga basurero. Mga bansang patunay na ang halaga ng isang trabaho ay hindi nasusukat sa itsura nito, kundi sa epekto nito sa kalusugan, kalinisan at kaayusan ng buong lipunan. Iba-iba man ang kultura, sistema at ekonomiya ng bawat bansa. Kapag pinahahalagahan ang manggagawa, mas nagiging maayos ang pamumuhay ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa sahod. Ito ay tungkol sa dignidad, seguridad at respeto para sa mga taong araw-araw humaharap sa trabahong ayaw gawin ng karamihan. Ikaw, kabida, naisip mo na ba kung paano tinatrato ang mga basurero sa lugar ninyo? Sa tingin mo ba, sapat ang sahod at benepisyong natatanggap nila kapalit ng hirap at panganib ng kanilang trabaho? Sa Pilipinas, marami pa rin ang tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng araw, ulan at panganib para lamang mapanatiling malinis ang ating mga komunidad. Kung may isang aral tayong makukuha sa mga bansang ito, yun ay ang katotohanang walang maliit na trabaho kapag malaki ang ambag nito sa lipunan. I-share mo sa comments ang opinyon mo mga kabida. Sa tingin mo, ano ang dapat baguhin upang mas mapaguti ang kalagayan ng mga basurero sa Pilipinas? At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento, kaalaman at usapang nagbibigay halaga sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!